Mga ilang taon na ang nakakalipas nang maglabas ang Program for International Students Assessment o PISA. Nang ulat ng Pilipinas ay pumapanghuli sa larangan ng pag-aaral, lalo na sa mathematics at science. Ang pinakahuling nilabas nila ay bahagyang umangat ang pwesto ng Pilipinas, ngunit mababa pa rin ito sa average. Ang kakatuwang nangyari noong unang lumabas ang balitang ito ay ang reaksyon ng pamunuan ng DepEd kung saan sinabi nila na lumang datos ang ginamit ng PISA. Lumang datos man o hindi, isa lang ang sinasabi nito, kailangang ayusin ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. At para sa isang normal na mamamayan, paano ba natin malalaman kung talaga bang bumaba ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa? Ito ang love letter ng isang high school dekada na ang nakalipas. At ito naman ang love letter ng kabataan ngayon. Hindi mo kailangan ng datos para makita ang pagbaba ng kalidad ng edukasyon. Tumingin ka lang sa tabi-tabi. Ito, ayan pa. Ito pa. At ito pa. Ang pagbaba ng kalidad ng edukasyon ay hindi lang solong responsibilidad ng DepEd. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Ibig sabihin, lahat tayo ay may papel na ginagampanan para madagdagan ang kaalaman ng mga bata. Nang sa ganon, mabawasan yung mga ganito. Lab, clean, class. Tulad ng batang si Louie, halos hindi rin marunong sumulat at magbasa noon ang high school student. Tatlong Catholic priests na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora na hinatulan ng kamatayan noong panahon ng Kastila ay mas kilala sa tawag na blank. Madyo ka? No, my family don't know. But I go because I want to clear everything. Because Peng called me. So you went there by yourself? Yes, I come by myself. No one knows. There was no catching? No catching. Okay, we thought the NBI went to your house. No, sir. And they pick you up? No. No, sir. No catching? No catching. Okay. Peng called me. I'm in the way, pushing the car because our car damaged.